Maaari ba magkasala si Jesus? Kung hindi siya maaari magkasala, paano siya may kisimpatya sa ating mga kahinaan? May dalawang mukha ang tanong na ito. Mahalagang tandaan natin na hindi ito ang tanong kung nagkasala ba si Jesus. Malinaw na sinasabi ng Biblia na hindi kailanman nagkasala si Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, 1 Peter chapter 2 verse 22. Ang tanong ay maaari ba magkasala si Jesus sa kanyang katawang lupa? May dalawang pananaw sa bagay na ito. Ang paniniwala sa impeccability ay nagsasabi na hindi si Jesus maaaring magkasala. Mayroon naman naniniwala sa peccability o may kakayahan si Jesus na magkasala. Gayunman, hindi siya nagkasala. Aling pananaw ang tama? Malinaw na itinuturo ng Biblia ay ang impeccability ni Jesus o hindi maaaring magkasala si Jesus. Ang mga naniniwala na may kakayahang magkasala si Jesus ay naniniwala rin na maaaring magkasala ang Diyos. Colossians chapter 1 verse 19, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Idinagdag pa ng Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat sa Kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kakayahan ayon sa laman. Kahit naganap na tao si Jesus, hindi siya ipinanganak na may makasalanang kalikasan na kapareho natin. Tinutukso siya sa lahat ng paraan na gaya natin, at ang mga tuksong iyon ay direktang inaalok sa kanya ni Satanas. Ngunit nananatili siyang banal dahil ang Diyos ay walang kakayahang magkasala. Ang pagkakasala ay laban sa mismong kalikasan ng Diyos. Mateo chapter 4 verse 1, Hebreo chapter 2 verse 18. Ang kahulugan ng kasalanan ay pagsalungat sa Diyos at hindi kailanman sasalungatin ng Diyos ang kanyang sarili. Ang kautusan ay ginawa ng Diyos hindi para sa kanya kundi para sa tao. Hindi siya sakop ng kanyang kautusan dahil hindi siya maaaring magkasala. May dalawang kahulugan ng salitang tukso. Una, ang suhestyon na pagkakasala mula sa ibang tao o isang bagay na labas sa iyong sariling makasalanang kalikasan. Ikalawa ay ang pag-iisip ng mismong paggawa ng kasalanan at ang pagkonsidera ng maranasan ng kasiyahan at ang konsekwensya ng naturang makasalanang gawa na nagbulay-bulay na gawin iyon sa isipan ng isang tao. Ang unang kahulugan ay hindi matatawag na kasalanan kundi ang ikalawa. Ngunit ang pangyayaring panunukso sa Panginoong Hesus ay naganap lamang sa unang puntos na tinutokso siya kahit hindi naman niya gusto. Ang Panginoong Hesus ay tinukso sa lahat ng kaparaanan na maaari nating isipin, ngunit kailanman ay hindi siya natukso na mag-isip o gumawa ng kasalanan dahil wala siyang makasalanang kalikasan na katulad ng pangkaraniwang tao. Nag-alok si Satanas ng lahat ng masasamang kaisipan upang itulak si Jesus sa pagkakasala, ngunit walang pag-iisip o pagnanasa man na gawin ni Jesus ang mga bagay na inaalok sa kanya ni Satanas. Kaya nga tinukso siya sa lahat ng paraan, gaya natin, ngunit kailanman na hindi siya nagkasala. Sa mga naniniwala sa peccability, iniisip nila na kung hindi si Jesus maaari magkasala, hindi niya talaga mararanasan ang tuksuhin. At dahil doon ay hindi siya maaari makisimpatya sa ating nararanasan patungkol sa kasalanan. Dapat nating tandaan na hindi kailangan maranasan ng sino man ng isang bagay upang maunawaan ang isang bagay. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay at ang lahat ng pinagdadaanan ng tao. Habang ang Diyos ay walang anumang karanasan sa pagkakasala o pagnanais sa kasalanan at kailanman ay hindi siya maaaring magkasala, tiyak na nalalaman niya na naunawaan ng Diyos kung ano ang pagkakasala. Alam at naunawaan niya kung paano tayo tinutukso ng kaaway. Maaaring makakasimpatya si Jesus sa atin dahil alam niya, hindi dahil naranasan niya ang lahat ng ating naranasan patungkol sa tukso. Alam ni Jesus kung paano tuksohin, ngunit hindi niya na kailangan pang magkasala. Hindi nito mahadlangan ang pagtulong at pag-unawa niya sa atin na mga nagkasala sa harap ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Lahat tayo ay nakaranas ng anumang tukso na naranasan na rin ng lahat ng tao. Kung pag-aaralan natin kung paano tinukso ni Satanas si Eva sa Hardin ng Eden, gayon din kung paano tinukso ng Diablo si Jesus, may kita natin na pareho silang tinukso sa tatlong kategorya. Si Jesus ay tinukso sa lahat ng kaparaanan sa bawat aspeto ng kanyang buhay, ngunit siya ay nanatiling banal at walang anumang kasalanan. Ito ang magandang balita para sa mga Kristiyano. Kahit na tayo ay may makasalanang kalikasan at dahil dito tayo ay may kagustuhan na gumawa ng kasalanan, mayroon na tayong kakayahan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na magtagumpay sa mga tukso at kasalanan. Dahil hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi mga alipin na tayo ng Diyos na nagtataglay ng banal na espiritu na kayang gumupo at mangwasak sa gawa ng kaaway.